sa paglubog nito sa kanluran. Aking pupurihin ang pangalan mo. Salamat o Diyos sa araw na ito. Madaramang muli ang pag-ibig mo. Tuwing pagmamasdan ko ang pagsikat ng araw, Magandang gabi po. isang bagong umagay, muling matatanaw. Sir po, kuya. Magandang gabi po. Ligaya't mga pagpapala, nagbubuhat lamang sa ating lumikha. Sa buhay ng tao, isang bagong pag-asa. Salamat o Diyos sa bawat araw, pupurihin ka't pasasalamatan. Sa bawat araw, nagkaloob mo, kakamting lagi mga pagpapala mo. Tuwing pagmamasdan ko ang pagsikat ng araw, isang bagong umaga, muling matatanaw. Puspos ng ligaya't mga pagpapala, nagbubuhat lamang sa ating lumikha. Sa buhay ng tao'y isang bagong pag-asa. Salamat o Diyos sa bawat araw, pupurihin ka, pasasalamatan. Sa bawat araw, nagkaloob mo, kakamting lagi mga pagpapala mo. Salamat o Diyos sa bawat araw, pupurihin ka, pasasalamatan. Sa bawat araw, nagkaloob mo, kakamting lagi mga pagpapala mo. Sa bawat araw, nagkaloob mo, kakamting lagi mga pagpapala mo. Kakamting lagi mga pagpapala mo. I am a poor wayfaring stranger, while traveling through this world below. Yet there's no sickness, toil, nor danger in that bright world to which I go. I'm going there to see my Father. I'm going there no more to roam. I'm only going over Jordan. I'm only going over home. I know dark clouds will gather o'er me. I know my way
puff and steam, but golden fields lie out before me. 7 p.m. na po. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At welcome po sa ating C4 Hope Meeting Virtual. Tayo po ay nakakatipon sa bagong schedule every first and third Thursday po dito sa C4. At sa ACC naman, patuloy po namin aanyaya. Suportahan po natin every second and fourth Sunday, 7 p.m. din po yan. Ako po si Ate Cheryl, ang inyong lingkod ngayong gabi. Halina po at sabay-sabay po nating tunghayan, isang oras sa may awit, patotoo at mensahe ang hatid ng ating gawain. Purihin po ang Panginoon, palagi po tayong merong mga bisita. Salamat po sa ating mga kapatid na walang sawang nagpapasa ng link para ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay, bagong nakikilala, katrabaho at kamag-aaral. Hamon ko rin po sa ating mga bisita ngayon, kung kayo po ay mapapagpala sa ating mga mapapakinggan, makiisa rin po kayo sa pag-send ng ating link upang mas marami pa ang makapakinig ng mabuting balita na hatid ng ating Hope Meeting. At maaari po nating mabalikan ang ating mga gawain. Meron po tayong, sorry po, Facebook group. Ang pangalan po niya ay C4 Hope Meetings Group. Kaya mag-join po kayo dyan kung hindi pa po kayo kabilang. Pwede rin po kayo mag-type ng inyong mga comment. Kung may mga katanungan kayo, pwede rin po namin sagutin yan. Even your prayer request, kagalakan po na isama namin kayo sa aming mga pananalangin. At kung hindi naman po kayo busy, right after po ng ating gawain, nagkakaroon po tayo ng breakout sessions. Kaya attendan po natin. Salamat po sa mga kapatid natin na patuloy na nakikiisa at umaattend sa ating breakout sessions. Palagi po tayo nagsisimula sa pagbasa ng kanyang mga salita. Malamang ay kabisado na po natin. Sinasabi sa aklat ng Hebreo, Kabanatang 6, mga talatang 18 hanggang 19, hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. At magpapatuloy na po tayo. Ano po, parehas pong busy ang ating C4 Chairman at saka ating Missions Department Head. Subalit, palagi po nilang binabanggit na kagalakan, kalakasan ang inyong palaging presensya at pag-attend at palaging pag-aanyaya para po sa ating gawain ng Hope Meeting. Ayan, at bakit nga po ba tayo nagkakaroon ng ganitong gawain? Ano nga po ba yung Hope Meeting? Hope po stands for Household Opportunities Presentation and Experience. At ang C4 Hope Meeting po ay una, naglalayon na maibalita ang makapangyarihang pagkilos at mensahe ng Panginoon sa komunidad. Ikalawa, maibahagi ang galak na nadarama dahil lamang po sa biyaya ng ating Panginoon. At ikatlo, layunin po nito na mahamon ang bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay na may pagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Kaya't wala po kaming ibang dalangin, kundi ang bawat isa na naririto ay tunay na mahamon. Tayo po ay magpapatuloy, umawit po tayo sa ating Panginoon. Kung alam po natin, sumabay po tayo. Ang takda ng Diyos ko'y wasto. Ang takda ng Diyos ko ay wasto, lubusang mangyayari. Ako'y panatag ng gusto, susundin siyang paraan.
Amen. Salamat sa magandang mensahe ng awit. Tunay na ang takda ng Diyos natin ay wasto, kaya't marapat natin itong pagkatiwalaan. Ngayon naman tayo po ay makakapakinig ng patotoo mula sa isang kapatid kung paano niya naranasan ang pag-ibig at kabutihan ng ating Panginoon sa kanyang buhay, Ate Tess Dalisay, at sa sundan ng handog awit ni Ate Diane Herosan. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Marites Dalisay. Kabilang sa Kristiyanong Komunidad, ang Bulong Bible Christian Fellowship, kami po ay naniniwala at naninindigan sa katotohanan may Diyos na manlilikha at may karapatan sa ating buhay na siya ay Diyos na nagsasalita at nagpapakilala sa mga tao. At ang kanyang mga salita ay makapangyarihan at ito ay katotohanan at nakakapagligtas. Ako po ay lumaki sa lugar ng Tondo, Manila. Noong ako ay nasa high school, doon nag-umpisa na ako'y mapasama sa barkada at fraternity. Kaya naman sakit ako sa ulo ng aking mga magulang. Bilang kabataan, hindi ako naging mabuting estudyante at anak dahil sa mas gusto ko sa barkada. Bukod dito, ang aming pamilya ay naniniwala sa pananampalatayang iba sa kung anong meron tayo ngayon. Subalit, dumating ang pagkakataon na naimbitahan ng aking ina ng kanyang matalik na kaibigan na dumalo sa isang Christian gathering sa Tondo. Doon nag-umpisa ang pagdalo niya sa mga gawain at kalaunan ay isinama niya rin ako sa church na yun. Noong una, hindi ko naintindihan ang itinuturo ng pastor, kaya tinatamad akong sumama sa aking ina. Nagtatago pa nga ako at umaalis ng bahay kapag linggo para lang hindi makasama. Kaya dumating sa aking buhay na para akong kabuti, nalulubog at lilitaw lamang, nasala sa lamig o sala sa init. Dahil kung kailan maisipan, ay saka lang ako nagsisimba. Hanggang sa lumipas ang ilang taon, ako'y nagpasya na magpunta ng Saudi para doon hanapin ang aking kapalaran. Subalit, maraming mga pagsubok ang aking kinaharap nang malayo sa mga mahal ko sa buhay. Ngunit doon ako kinatagpo ng Diyos sa gitna ng kadiliman ng buhay ko. May church akong nadaluhan doon kung saan ako rin ay nagpagamit sa gawain ng Panginoon. Doon na rin ako nagkaasawa at nagkaanak. Akala ko ay ayos ng lahat hanggang sa umuwi ako ng Pilipinas at dito nagsimula ang totoong battle ng pagiging mananampalataya dahil sa maraming pagsubok at hamon na dumating. Pero sa aking pag-uwi sa Pilipinas, dito ko naman nakilala ang ABCF at naging kabahagi sa gawain ng Panginoon. Bagamat marami kong hinahanap at hinahangad, doon kong mas nasumpungan ang ating Panginoon at marami siyang itinuro sa akin. Sa ngayon, mas higit kong nalaman at nakita ang kahalagahan ng isang tunay at totoong pagiging mananampalataya. Lalo na noong maging kabahagi kami ng C4 bilang mission point. Sa tulong at biyaya ng Panginoon, tinuruan niya ako na magbigay, makinig at sumunod sa Kanya. Kaya pinupuri at pinasasalamatan ko ang ating Panginoon sa komunidad ng aking kinabibilangan ngayon na siyang ginagamit niya upang ako ay patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya at katuwang din upang ang aking pamilya ay maabot. Mamuhay po tayo na sa ilalim ng presensya ng Diyos. Napapasakop sa otoridad ng Diyos at namumuhay tuwina para sa kapurihan lamang ng Diyos. Soli Deo Gloria po. I was a wretch. I remember who I was.
was far too wide, but from the far side of the castle, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross that I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood, that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. There is nothing stronger, or the wonder-working power of the blood, that calls us sons and daughters. We are ransomed by the Father through the blood, Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious. Amen. Salamat sa buhay ng ating mga kapatid. Salamat kay Ate Tess sa inyong patotoo na nakakahamon ngayong gabi, maging sa handog na awit ni Ate Dayan. Tunay na napakaganda ng mensahe at sa magandang tinig ng pagkakaawit. Ngayon naman, pakinggan po natin ang mensahe ng Panginoon, ihahatid ng inyong lingkod, Brother Raymar Pecayo. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Isang gabi na naman na punong-puno ng pag-asa mula sa makapangyarihan at hindi nagbabagong salita ng Diyos. Maraming salamat po, Ate Tess, sa iyong patotoo. Tunay na kapag Diyos ang tumawag, tutugon ang tunay niyang mga tupa. Kapag Diyos ang kumilos, ito ay nagpapabago ng puso ng tao para pahalagaan siya.
At kahit anuman pong hamon na dumating sa ating buhay, hindi tayo mahihiwalay sa Kanya dahil siya po ang may hawak sa atin. Maraming salamat din po, Ate Dayan, sa iyong inawit. Sabi po doon sa lyrics, thank you, Jesus, for the blood applied. Tapos yung huling linya, brought me from the darkness into glorious light. Tanging ang dugo ni Jesus ang nagligtas sa ating mga makasalanan. Sa kanyang mga hinirang wala na pong iba. Tayo na mula sa kalunos-lunos na kalalagayan, mula sa karimlan ay naliwanagan, nabiyayaan dahil sa dakila niyang pag-ibig sa atin, ito ay sa kanyang pagkilos at dahil sa kanyang dakilang karunungan. Sa gabi pong ito, bago po tayo magpatuloy, ay samahan niyo po ako sa pananalangin. Ating pong ipagkatiwala ang ating mga kapatid na may mga karamdaman at maging yung gawain ngayong gabi. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, kami po ay muling nagpapasalamat sa inyo sa gabing ito na binigyan niyo kami ng pagkakataon na magkaroon ng ganitong gawain kahit virtual, Panginoon. Dalangin po namin na kayo po ang patuloy na sasama sa gawain ito, walang ibang maitaas kundi kayo, Panginoon. Nawa po, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong mga salita, patuloy na kami ay magkaroon ng tunay na pag-asa na nagmumula lamang sa inyo, Panginoon. Sa oras pong ito, amin pong inilalapit ang mga kapatid namin na may karamdaman. Dalangin po namin ang kanilang kagalingan. Dalangin po namin ang patuloy na pagpapatibay nyo ng aming mga resistensya. Dalangin po namin na yung patuloy na kalakasang pisikal na inyong pagkakaloob. Lalo na nga po ngayon, sobrang init ng panahon. No, po ito'y mapaglabanan namin sa biyaya mo. Ano man pong gamot na aming iniinom, ito po'y makatulong upang sa mabilis ang paggaling, Panginoon. Dalangin po namin ang inyong pagpapagaling sa bawat isa. Dalangin namin ang aming pisikal na pangatawan, lalong higit ang aming mga espiritu, ang patuloy na kalakasan na nagmumula sa inyo. Amin pong inilalapit din ang Gregorio family, lalo na nga po sa pagpanaw ng kanilang nanay, si Nanay Rosing. Dalangin po namin ang patuloy na kaaliwan at kapayapaan ay pagkakalam niyo sa kanila. Dalangin ko po, Panginoon, na sa pangyayaring ito ay patuloy na sila ay tumingin sa iyo. Nawa po ay patuloy na ang kagalakan ay tunay na magmula lamang sa inyo, Panginoon. Patuloy na kayo po ang agapay sa kanila. Patuloy nakakatagpo sa kanilang pangangailangan, maging sa kanilang emosyon. Tunay nga pong hindi madali ang mawala ng mahal sa buhay. Tunay na kayo po, tanging Diyos ang siya makapagbigay nito, ng tunay na kaaliwan. Dalangin din namin yung mga kapatid namin na nangungulila din dahil sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya nga rin po, Panginoon, na magkakalob sa kanila ng patuloy na kapayapaan at kaaliwan na nagmumula lamang sa inyo. Dalangin po namin na patuloy naming maranasan ang inyong presensya. At kaya nga po, Panginoon, na patuloy na sasama sa kanila, lalo na nga po sa oras na sila ay nangungulila. Amin pong inilalapit din ang mga kapatid naming OFW sa kanilang mga pangangailangan, provision sa kanila. Dalangin namin maging yung lugar na kanilang pinagdarausan ay kayo nga po magkakalob, Panginoon. Nga po ipagpalaan nyo ang gawain doon, patuloy nyo palaguin, at nga po marami pa ang makakilala sa inyo sa lugar po ng Dubai, Panginoon. Maging yung mga nakakasama nila, yung kanilang mga pamilya sa Pilipinas ay patuloy ding maabot. Aming dalangin, Panginoon, na kayo nga po sasama sa gabing ito. Dalangin namin ang connection ng bawat isa, ang kaayusan, at dalangin ko rin po, Panginoon, ang aking pagsasalita. Tunay nga po, Panginoon, na bigyan niyo po akong patuloy na karunungan na nagmumula sa inyo at mga mahihatid ko ang inyong salita na may kalinawan at tunay na salita mo lamang ang aking maihatid sa kanila. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Nagpapatuloy po yung ating tema sa taong ito, the sovereign power of the Almighty at work in the community, all for His glory. Kapag sinabi nating sovereign yung Diyos, gamit na gamit po yung salitang pinaka. Lahat ng pinaka nakatangian ay taglay niya. Pinakadakila,
pinakamakapangyarihan, pinakamabuti, pinakamakatwiran at makatarungang hukom. At yun po yung huli natin pinag-aralan ng buwan ng Pebrero ay ito po yung Diyos na pinakamapagmahal o isang Diyos na punong-puno ng pag-ibig. Ngunit sa buwan na ito, ng Marso ay atin pong titingnan ang isa pa niyang katangian ng ating Diyos na soberano. At ang katangian na ito ay hayag na hayag sa Kanya mula pa nang likhain niya ang sanlibutan. Ito ay lantad o kitang-kita sa Kanyang mga nilikha. Hindi po may tatanggi na ang ating Diyos ay Diyos na marunong sa lahat. Opo, siya ay Diyos na pinakamarunong sa lahat. Siya ang Diyos ng karunungan. At walang sino man o anuman dito sa mundo ang makakapantay sa kanyang karunungan. At ito po yung ating theme verse for this year na ating matatagpuan po sa awit 71:16. Pagkat ikaw, Panginoong Yahweh, malakas at makatwiran, ihayag ko sa madla katangiang iyo lamang. Ano po yung mga bagay na ipinagmamalaki natin sa iba? Dahil sa aking katalinuhan, nandito ako sa posisyon ko ngayon. Halimbawa, ikaw ay manager. Dahil magaling ako, matalino ako, kaya nandito ako ngayon sa posisyon na ito. Yun po ba ang ating ipinagmamalaki? Isa pang halimbawa maganda ang iyong negosyo. Marami kang branch at kumikita ka ng malaki. Sasabihin mo, dahil ito sa aking diskarte at karunungan, taglay. Kaya ako nakamit at nararanasan ang tagumpay na ito. Yun po ba yung ating ipinagmamalaki? O isang kabataan, laging honor sa school, lagi ding nangunguna sa larangan ng academic and sports. Ano yung namumutawi sa iyong mga labi? Na ako ay mahusay, ako ay magaling, at matalino, yun po ba? Ano po yung sabi doon sa unang Juan 2:17, lahat ng bagay na ating pinagmamalaki dito sa mundo ay maglalaho. Ibig ang ating karunungan kung ito ay hiwalay sa kalooban ng Diyos ay hindi makakapanatili. Ang makakapanatili lamang ay ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. At sinabi din po sa 2 Korinto 10:17, kung may nais ipagmalaki ang sinuman, ang Diyos ang kanyang ipagmalaki. Gaya ng salmista sa theme verse po natin na ito, wala siyang bukang bibig. Wala siyang ibang ipinagmamalaki, kundi ang Diyos at ang taglay nitong katangian. Para sa gabing ito, meron po tayong mga katanungan. Una pong tanong, ano ang karunungan para sa atin? Pangalawa po, ano ang ating pamantayan pagdating sa karunungan? Paano natin ito sinusukat? Panghuli po, mahalaga ba talaga sa atin ang tunay na karunungan? Kung atin pong sasagutin ang mga katanungang ito sa isang payak na kasagutan, ang karunungan ay pagkaalam sa mga bagay-bagay o pagkatuto sa iba't ibang bagay. Pagdating naman po sa pamantayan ng karunungan, marahil ay ating sasabihin ay depende sa naubot na ng isang tao o antas na ng kanyang nalalaman. Ngunit ang malaking tanong sa atin sa gabing ito, mahalaga ba talaga sa atin ang tunay na karunungan? Sa paglipas ng panahon, umuunlad ang karunungan ng tao at ito ay lantad sa mga makabagong teknolohiya sa ating panahon. Yung mga bagay na imposible noon, ngayon ay nagiging posible na sa ating panahon. Umuunlad ang karunungan ng tao, ngunit sa kabila ng pagunlad na ito ay ang paglayo at pagmamataas sa Diyos, na sa Kanya ay lumikha at nagkaloob at siyang pinagmumulan din ng karunungan ito. Para po sa gabing ito, ang topic natin, karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang propesiya at pagtatakda, pag-asa ng taong makasalanan. Atin pong balikan ang kasaysayan ng paglikha. Hayag ang karunungan ng Diyos una sa Kanyang nilikha at sa plano at takdang pagtubos sa tao. Ginamit ng Diyos ang Kanyang karunungan sa paglikha, kaya Kanyang inuna ang pangunahing kailangan ng tao bago pa niya lalangin ito. Inihanda ang lahat ayon sa Kanyang nais at ang lahat ng ito ay naganap at ang lahat ng ito ay wala pong pagkakamali. Bakit daw nagkasala ang tao?
kung perpekto at marunong ang Diyos? Ito yung isa sa malaking tanong ng marami. Sa kaisipan na ito ng isang tao, makikita na agad ang kanyang pagkakaiba sa Diyos at sa taglay nitong karunungan. Maraming tanong ang tao na bakit sa Diyos. At marami talaga tayong hindi mauunawaan na pamamaraan at pagkilos ng Diyos. Dahil ang totoo po, hindi natin kailanman maabot ang kanyang pangunawa at pamantayan, maging ang kanyang pagtatakda. Ang tao po ay nilikha hindi isang makina o robot, kundi isang nilalang na may sariling pag-iisip at kakayahang pumili at magdesisyon. May sariling damdamin upang madama niya ang pagmamahal ng Diyos sa kanya bilang kanyang manlilikha. Maliwanag po ang utos sa kanya ng Diyos, ating tunghayan ang sinasabi sa Genesis chapter 2, verse 15 and 17. Ito po yung ating mababasa. Sabi po dito, iniligay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Hindi po nagkulang ang Diyos sa tao. Mayroong direkta at maliwanag na utos sa kanya at may maliwanag na babala. Ngunit anong sabi po sa Genesis chapter 3 verse 6 to 7? Yan, ano po yung matutunghayan natin doon? Excuse. Yan, sabi po dun sa Genesis 3, 6 to 7, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya, nakahanga-hanga ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Dahil ang tao ay napadala sa kanyang sariling damdamin at pag-iisip, natutunan niyang labagin ang maliwanag na utos sa kanya ng Diyos. Dahil dito sila ngay nagkasala at sila ay lubusang napahiwalay sa Diyos. Dahil din dito nahayag ang katuwiran at kabanalan ng Diyos sa tao na kanyang nilikha at sila ay pinarusahan. Dahil sa taglay na karunungan ng Diyos, nahayag sa kanyang pagpaparusa ang propesiya na kanyang gagawing pagtubos sa tao. Ating tingnan po ang propesiya ng pagtubos sa Genesis 3:15. Sabi po dun sa Genesis 3:15, ito po yung ating matutunghayan. Kayo ng babae aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Dahil sa karunungan ng Diyos, nandun na agad ang kanyang tugon sa pagsuway ng tao at kung paano niya ito isa sa katuparan. Mayroong anino ng pagtubos, mayroong anino ng pagliligtas, at ito ay naganap at ito po ay hindi nagmintis. Sa kasaysayan ng Biblia, makikita natin ang anino ng pagtubos ng Diyos sa tao sa pamamagitan ng mga propesiya. Sa Lumang Tipan, at nabanggit ko na yung una, ito nga po yung sa Genesis 3:15 na aking binasa. At ito nga ay naganap sa Bagong Tipan at ating pong tingnan ang kaganapang ito sa Mateo 1:18. Sabi po dyan, ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo, si Maria, na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito po yung tinatawag na virgin birth. Ipinaglihi sa pamamagitan ng Espiritu. Ito ay mahiwaga kung sa atin bilang tao paano ito mangyayari na ang isang birhen ay magdadalang tao. Pero naganap
dahil ang totoo po ay walang imposible sa Diyos at dahil ito sa kanyang dakilang karunungan. Isa pang talata na magpapatibay sa propesiyang ito sa Genesis 3:15. At ito po ay masusumpungan natin sa Hebreo chapter 2 verse 14. Ito po ang sinasabi. Dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus at tulad nila ay may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Ang binhi ni Maria o si Jesus mismo ang lumupig sa kapangyarihan ng kamatayan at sa dyablo na may kapangyarihan dito. Sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus at sa muli niyang pagkabuhay, winakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan. Ito yung kamatayang espiritual o pagkawalay sa Diyos. Winakasan niya ang kapangyarihan ng dyablo at siya'y lubos na nagtagumpay. Marami pa pong propesiya at lahat ng ito ay natupad at walang sumablay dahil tapat ang Diyos at siya ay makapangyarihan at marunong sa lahat. Sa gabing ito, meron pa tayong mga propesiyang titingnan at kung paano ito natupad at naisakatuparan ni Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Atin pong tingnan ang sinasabi sa Genesis 22, verse 7 to 8. Sabi po diyan, tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano yon anak? Tugon ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon, kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Ito yung panahon po na inutusan ni Yahweh si Abraham na ihandog ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac sa kanya. Ngunit nagtaka at nagtanong itong si Isaac, handa na ang lahat, ngunit nasaan ang ihahandog na kordero? Tinugon siya ng kanyang ama na ang Diyos ang magkakaloob noon. Ito po ay isang propesiya na nagkaroon ng katuparan sa bagong tipan, na isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para mamatay sa ating mga kasalanan. Atin pong tunghayan yung sinasabi po sa Juan chapter 1 verse 29. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ipinakilala ni Juan sa mga tao na si Jesus ang hinihintay na Mesyas, ang darating na tagapagligtas. Siya ang katuparan ng propesiya sa lumang tipan. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan na sa Diyos mismo nagmula. Sa lumang tipan sa panahon ng mga Israelita ay alipin ng bansang Ehipto. Isa po sa pinakamatindi at ito yung pinakahuling salot na lumaganap sa buong Ehipsyo na ipinadala ni Yahweh na kung saan pumatay ng lahat ng panganay nila, maging tao man o hayop. Maging ang panganay ng paraon ay hindi nakaligtas. Ngunit sa kabila na ang salot na ito ay laganap sa buong Ehipsyo, nakaligtas ang lahat ng mga Israelita sa matinding puot ng Diyos. Ito ay dahil sa isang dahilan at ito ang sabi sa Exodus 12:13. Dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirhan. Lahat ng bahay na makikita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko. At walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipsyo. At ito po ay isang propesiya na natupad din sa bagong tipan. At ito ay ating masusumpungan na sinabi ni Pablo sa Roma chapter 5 verse 8 to 9. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Kung paanong ang mga Israelita ay nakaligtas sa puot ni Yahweh dahil sa dugo ng kordero na napahid sa hampan ng kanilang mga pintuan, ganun din naman naligtas tayo sa puot ng Diyos dahil sa dugo ng kordero na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Naligtas nga tayo sa puot ng Diyos at tayo ay tunay na naligtas dahil lamang sa Kanya.
Ilan lamang po ito sa mga propesiyang natupad at hindi sumablay dahil sa karunungang taglay ng ating Diyos. Ngunit sa kabilang dako ating pong tunghayan ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. Sa unang Korinto po, chapter 1 verse 18 hanggang 25, ito po yung ating mababasa. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Verse 20, ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong, ng mga tagapagturo ng kautusan, ng mahuhusay na debatista sa kapanahonang ito? Ipinapakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay pawang kahangalan lamang, sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahihintulutang siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaral, na sa tingin ng iba'y isang kahangalan. Ang mga Hudyo'y humihingi ng himala bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus, na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo man o Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit pa sa karunungan ng tao. At ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay kalakasang higit pa sa kalakasan ng tao. Sa panahon po ng bagong tipan, natupad lahat ng propesiya sa lumang tipan. Ang pagdating ng Mesyas, ang Kristo, ang ipinangakong tagapagligtas. Ngunit may mga tao noong panahon ni Jesucristo gaya ng mga Pariseo, mga alipin ng kautusan, sila ay umaasa na ang kaligtasan ay makakamtan sa pamamagitan ng pagsunod dito. Sila po ay umaasa sa mga ritual at mga tuntuning minana, at para sa kanila ang kaligtasan ay makakamtan sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Kahit nasa kalagitnaan na nila si Kristo, ang Mesyas, hindi nila ito nakilala. Sa halip, ang tingin nila kay Kristo ay kaaway at kontra sa kanilang paniniwala. Kaya ganon na lang ang kanilang naisin na dakpin at ipapatay si Kristo. Ang kamatayan ni Kristo sa krus ay kabiguan ng mga sumusunod sa Kanya ng mga Hudyo, dahil ang pag-asa nila kay Kristo ay literal na hari o political king. Sila po ay umaasa na sila ay mapapalaya nito sa pamamahala ng mga Romano. Kaya nung namatay si Kristo sa krus, naglaho ang kanilang pag-asa. At para sa kanila, si Kristo ay kabiguan. Si Kristo ay isang talunan. Ngunit dahil sa kapangyarihan ng Diyos, sa kanyang dakilang karunungan at pagtatakda, si Kristo ay muling nabuhay sa ikatlong araw at siya'y nagtagumpay. Sa panahon ni Pablo at kahit pa sa panahon natin ngayon, isang malaking katitisuran para sa iba ang krus ni Kristo. Lalo na sa mga taong ang tingin sa kanilang sarili ay matuwid. At ang pag-asa nila para maligtas at mapunta sa langit ay ang kanilang pagiging matuwid. Marami pa rin mga tao ang umaasa para sa kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang mga mabubuting gawa o sa mga ritual na kanilang isinasagawa. Sa iba naman, ito ay kahangalan at hindi kayang tanggapin ang kapangyarihang gawa ng Diyos na ito. Para sa kanila, ito'y napakahirap mapaniwalaan. Pero kung ating babalikan yung sinabi ni Pablo sa verse 21, sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahihintulutang siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa Kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaral, na sa tingin ng iba ay isang kahangalan. Ang Diyos ang kumikilo sa puso ng tao. Ang Diyos ang siyang nagpapaunawa ng mga bagay na ito sa Kanya, sa mga taong sa Kanya ay nagpapasakop.
Marami pa rin mga tao ang umaasa sa ibang bagay liban kay Kristo at sa natapos niyang gawa doon sa krus ng Kalbaryo. Maliwanag po ang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Para sa mga taong inililigtas ng Diyos, ito ang dakilang kapangyarihan at karunungan niya. Ito ay sapat at tanging daan ng tunay na kaligtasan. Ngunit ito ay katitisuran at kahangalan. Ito po ay walang saysay sa mga taong napapahamak, sa mga hindi sumasampalataya sa krus ni Kristo. Ang krus ang dakilang kapahayagan ng karunungan ng Diyos. At ito ang ating tanging pag-asa. Para po sa ating hamon sa gabing ito po yung ating unang hamon. Aminin na ang ating karunungan ay salat at may kahinaan, may limitasyon. Magpakumbaba sa harap ng Diyos. Ito naman po yung pangalawa. Manangan sa may taglay ng tunay na karunungan, bagaman minsan hindi natin ito lubos na maunawaan. Ngunit siya na may taglay nito at pinagmumulan nito ang tanging dapat pagtiwalaan. At para po sa huling hamon, ang lubos na pagtitiwala lamang sa Kanya sa buhay na ito at sa buhay na darating ay ang taong may taglay ng tunay na karunungan. Tunay po na tayo walang may pagmamalaki sa Diyos. Anumang karunungan na maaari nating ipagmalaki. Sa Diyos nagmumula ang lahat, maging ang ating buhay, maging ang ating karunungan. Pagpalain po tayo ng Diyos. Magandang gabi po sa bawat isa. Sinong babantay sa'yo? Itong mundo'y nilikha mo. Ang araw at buwan, gawa ng iyong mga kamay. Sinong hihigit sa'yo? Langit ay iniwan mo, pag-ibig na hatid, pag-asa sa katulad ko, kahanga ka, aking Jesus, kalatian mo'y walang
Manalangin po tayo. Aming Ama, sa oras na ito, kami po'y nagpapakumbaba. Dalangin namin na patuloy naming maunawaan ang inyong mga salita. Nanawa kami tumugon ng pagpapakumbaba sa inyo, na makita namin ang aming kahinaan, na yung dunong na meron kami ay kulang. Dalangin po namin na kayo, Diyos, na patuloy na mangusap sa bawat isa. Patuloy kayong Diyos na kumilos sa aming mga puso, na kami talagang tunay na magpakumbaba sa inyong harapan. Tunay nga po na wala kami may pagmamalaki. Dalangin namin na kami mabuhay, na nakadepende sa inyo, sa inyong magagawa, sa inyong kapangyarihan, sa inyong karunungan. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy kaming magtiwala sa inyo. Maraming salamat po sa kapahayagan ng inyong mga salita. Patuloy nawa po, Panginoon, na kayo nga po ang kumilos sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maraming salamat, Brother Raymar, sa iyong kapahayagan ng kanyang mga salita ngayong gabi. Kaya ang bawat mong isa, baka po kayo nagnanais sa magpasalamat. Mag-unmute lamang po kayo, mag-raise hand o kaya ay mag-message sa ating chat box at babasahin po namin. Salamat po sa ating mga kapatid na nagpagalat nagkaroon ng bahagi sa gawain ito. Salamat po kay Ate Tess, kay Dayan, sa ating C4M3, Brother Raymar, Brother Rex, at sa bawat isa na nakibahagi sa ating Facebook Live, maging sa ating Google Meet. Huwag po kayong mawawala mamaya kung hindi po kayo busy. Kayo po ay umattend sa ating breakout sessions. Naka-assign na po ito sa 4 na group. Kung wala na po, tayo po ay mag-open cam para po sa ating picture taking. Okay po, bibilang po ako ng 3. 1, 2, 3. Isa pa po, 1, 2, 3. Salamat po sa bawat isa. See you po sa ating breakout session.